Magandang umaga po sa kanilang lahat, mga kapatid. Bagamat hindi maganda ang panahon, pero merong darating na isang hindi bagyo, kundi event na alam ko ang mga tao ay matutuwa dito at nagagalak. Yung tinatawag nating Pasko. So, advance Merry Christmas sa inyong lahat. At sa susunod na buwan na yun, di ba? Mauuna pa siya sa 12/12, ng Shopee. Tama ba? Alam na alam niyo. So, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan ay sa susunod na buwan na. At alam natin, kapag parating ang ganyang buwan, Kapaskuhan, ang lahat ay naghahangad na maging saya o happy. At mapuno ng kagalakan sa kanilang pagse-celebrate ng Christmas. Ngunit, ang problema po, karamihan sa mga tao, yung kanilang kagalakan, nakukuha nila sa maling paraan. Hindi tama yung kanilang means of being happy, masaya. Halimbawa po, regalo, mukhang masaya ka, pero pag hindi mo type yung natanggap mong regalo, masama loob mo, may sasabihin ka pa dun sa nagbigay, ano ba yan? Binigyan pa ako ng ganito. Ganun ang mga tao, Hindi patas ang kanilang pagtanaw sa kanilang mga natatanggap. Yung iba naman, may natanggap na regalo, itatago, tapos ibibigay sa susunod na buwan, Valentine, doon gagamitin niya. Kung matatanggap mo uli yun, pag birthday mo, yun din na natanggap mo. Umikot. Hindi, biro lang yun. Pero kadalasan, ganun ang mga nangyayari. So, what happened is, pinagpapalagay natin bilang mga tao na yung kagalakan ay nagmumula sa ating buhay. Lalo na kung mayroong mga mabubuting nangyayari, natutuwa tayo. Ganun yung pagtakda natin dito, Pinipilit natin na mapabuti yung ating kalagayan para ang resulta ay laging masaya. Subalit, masaya ba talaga? Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, katulad ng isang mga single pa. Dito ako tumingin kasi mga single pa. May ilan din dyan. May single pa. As much as possible, kayong mga single, ang hinahanap niyong makakasama niyo o magiging jowa na tinatawag ninyo ay yung taong may plano sa buhay. Di ba? Yun ang hinahanap niyo, may plano sa buhay at higit sa lahat siguro gusto niyo masayang kasama. Ayaw niyo ng boring na kasama sa inyong relasyon, etc. etc. Lahat, lalagay mo ng labels o yung characteristic na gusto mong hanapin. Samantalang yun namang ikinasal, pero hindi masaya doon sa kanyang nakasama, may problema din. Hindi rin siya masaya. Kaya ang nangyayari, sa panahon natin ngayon, nagbibitaw sila ng mga katagang, hindi na ako masaya sa'yo. Di-divorce na kita. Di ba kababalita lang yan? Sinabi niya, hindi na ako masaya, iiwanan na kita. Nag-file na siya ng divorce. Gahanap siya ng iba na akala niya, meron siya makikitang iba na makapagpapasaya sa kanya. At meron din mga tao na masaya at ang kanilang hinahangad ay magkaroon sila ng anak. So, feeling nila kasi pag nagkaroon sila ng anak, magiging masaya ang kanilang buhay, magagalak sila. Pero sa kabilang banda, yung mga anak ay hindi kasiyahan ang binigay sa kanilang mga magulang. Nagbigay sila ng problema sa kanilang nanay at tatay. So, hindi nila alam, mga nanay at tatay, hindi nila alam kung anong gagawin sa kanilang mga anak. Marahil mali ang pagpapalaki o the other way is na-impluwensyahan ng mga kabarkada sa eskwelahan o sa ibang bagay. Isa pa po, yun naman mga taong mahihirap. Sabi nila, pag yumaman sila, magiging masaya sila dahil ang basis nila ng happiness ay material na bagay. Sa kabilang banda uli, meron namang mga mayayaman, kapag nalaman nila na hindi talaga pera ang nagpapasaya sa buhay, nagiging miserable rin sila, nalulungkot, at yung iba ay nagpapakamatay. Akala nila nakuha nilang kayamanan dahil nasa kanila lahat ng hinahanap nilang sa buhay na material. Now, sabi nga ng isang kasabihan, di ko alam kung narinig nyo na itong kasabihan nito, mas mabuti pang maging mahirap at masaya kaysa mayaman, subalit miserable naman. Meron akong tanong yan, ano ba talaga? Paano ba talaga magiging masaya ang tao? Dahil ang gulo Sabi mo, pag nagkaanak,
magkaging masaya ka, nagkaroon, hindi ka naging masaya. Walang pupuntahan yung isip ng tao. Now, minsan po, ang Panginoong Hesus ay nagpaliwanag kung papaano mahanap ang pangmatagalang uri ng kagalakan. So, nanggaling ito sa bibig ng Panginoong Hesus. Pero, gusto kong take note kayong lahat ang bagay nito. Kasi yung sasabihin ng Panginoong Hesus, para ka maging masaya, kailangan mong panindigan ito. Otherwise, hindi ka magiging masaya kung hindi mo mapapanindigan yung mensahe ng Panginoong Hesus ng mga panahon na yun. Sabi niya po, chapter 8, verse 34 and 35, tinawag ni Hesus ang maraming tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Okay? Tanggihan ang kanyang sarili. Yun ang kanyang pasbali. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yung iba, taken these verses out of context. Ginagawa, lumalabas, nagpapasan ng krus. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Go. Sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ito'y mawawala. At sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa pagsunod sa akin at sa Ebanghelyo, ay makakamit ito. Naintindihan niyo ba yung sinabi ng Panginoon doon? So, yun yung totoong meaning pala ng kagalakan. Kailangan mong tanggihan ang iyong sarili, hindi dapat masunod yan, at ang dapat nasusunod sa buhay mo ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Now, gayon din po, meron pa siyang sermon sa bundok kung saan kanyang pinaghambing yung mga buhay ng mga pagano, yung mga hindi niniwala sa Diyos. Itong mga paganong to, sobrang masigasig ito, no, sa pagsasanap na tinatawag natin mga material na bagay, kasi feeling nila, pag meron silang material na bagay, giginhawa ang kanilang buhay. Nung sinabi ito ng Panginoon, noong mga panahon na yon, merong versus, no, mga pagano versus mga mananampalataya. So, pakinggan natin ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33. Subalit, pagsikapan muna ninyong matagpuan o hanapin ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. So, dito sa dalawang verse na ito, makikita natin kung ano talaga yung kahulugan ng kalagalakan, kasiyahan sa buhay. Nanggagaling yan sa pagtanggi mo sa sarili mo, susunod ka sa Diyos, at paghahanap ng kanyang kaharian. Seek ye first. Naririnig niyo yan, di ba? Seek ye first the kingdom and all these things will be added unto you. So, mga kapatid, sa mga salitang ito ng ating Panginoon, ang kagalakan at yung ating patuloy na pananampalataya sa ating buhay, dapat isang inspirasyon yan upang mas maging matatag tayo sa kabila ng anumang pagsubok na darating upang maitaguyod din natin yung Ebanghelyo sa ating mga buhay. Katulad ngayon, may super typhoon. Ano ba ang feelings nyo dahil sa sabi ng balita, nakakatakot, mapanira, etc., magkakaroon ng baha. Naalala niyo yung mga alagad nung kasama nilang Panginoong Hesus. Di ba bumagyo? Anong ginagawa ng Panginoong Hesus? Hindi ko sinabing matulog kayo. Baka mamaya matulog kayo sa message. Hindi po. Natutulog. Ibig sabihin, alam nila, kasama nila ang may-ari ng daigdig eh. Ba't ka matatakot? Ganon din naman sa panahon ngayon, kasama pa rin natin ang may-ari ng daigdig. So dapat wala tayong kaba o pangamba na tinatawag. Alam mo, ng ating daanan o maging kalagayan, sitwasyon, dapat nating ipahayag yung ating pananampalataya na mayroong kagalakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pupunta tayo sa ating talata ngayon. Nasa aklat ng Pilipos, kabanata sa talatang 12 hanggang talatang 18. Philippians chapter 1 verses 12 to verses 18. Basahin natin. 12 to 18. Nais kong malaman nyon, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagbigay daan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano pat malinaw sa lahat ng mga bagay ng pamahalaang Romano at sa iba pang mga tao na ang aking pagkabilanggo ay dahil kay Kristo. Kaya karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ng buong tapang at walang takot ang salita ng Diyos dahil sa aking pagkabilanggo.
Totoo nga na ipinangangaral ng iba si Kristo sapagkat sila'y naiinggit at nais lamang nilang makipagpaligsahan, samantalang ang iba naman ay dahil sa mabuting hangarin. Ang mga ito'y nangyari dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nila na ako'y itinalaga para ipagtanggol ang Ebanghelyo. Pinangangaral naman ng iba si Kristo dahil sa mga pansariling layunin. Wala silang katapatan at ang hangarin ay lalo pa akong pahirapan sa aking pagkabilanggo. Ano naman ito sa akin? Ang mahalaga ay napapahayag si Kristo kahit nasa anong paraan, pakunwari man o tunay ang layunin. Dahil dito'y nagagalak ako at ako'y patuloy na magagalak. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa talata na aming pag-uusapan ngayong umaga. Nawa makatulong ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon. O Santong Banal na Espiritu, Ikaw ang aming maging gabay at tagapagturo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So sa mga talatang ito ay ating nabasa at makikita natin ang isang mahalagang mensahe ukol sa pananaw ni Apostol Pablo sa pagsubok, paghihirap na kanyang dinanas. Meron din naman kayo sigurong pagsubok, mga dinaranas na mga hirap sa buhay ninyo. Iba-ibang level lang siguro yung antas na ating dinaranas sa araw-araw. Now, sa kabila po ng kanyang kalagayan, na ipakita pa rin ni Apostol Pablo yung kanyang pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang mga personal na dinaranas. Iba yung pananampalataya kaysa sa mga nararamdaman natin at dinaranas natin sa buhay. Hindi siya natinag kahit na mabigat ang mga pagsubok at ginamit pa ito ni Apostol Pablo bilang pagkakataon upang maipalaganap, maghayag ng salita ng Diyos sa marami pa at mga iba pang tao. Kasunod po nun, karoon pa siya ng patuloy. Sabi doon, patuloy, di ba? Patuloy na kagalakan. Magagalak ako at ako'y patuloy na magagalak. Yun ang banggit niya sa huling talata. In other words, siya'y naging masaya. Masaya kahit anong sitwasyon. Masaya ba kayo kahit anong sitwasyon ng inyong buhay? Kung minsan po kasi, yung ating mga personal na mga paghihirap, ito, nagiging mahirap talaga makita yung kabutihan ng layunin ng Diyos kapag nangyayari yan actual sa buhay mo. Subalit tulad po ni Apostol Pablo, dapat ay maging daan din to sana sa bawat isa atin upang mas lumakas tayo at magkaroon ng magliwanag sana ang ating mga isip patungkol sa biyaya ng Diyos. Kahit anong sitwasyon natin, dapat nakikita nyo ang Diyos ay biyaya. At ito'y dalangin ko po sa inyong lahat, mga kapatid, na sana itong mga talatang ito, matutunan natin kung paano tayo maging masaya, matatag sa pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok, at higit sa lahat, sana'y maipalaganap natin, tayong lahat, ang mabuting balita sa kabila ng ating mahihirap na sitwasyon. Walang excuse dyan. Hindi mo siya gagawin kasi hindi ako pwede mag-share ng gospel ngayon kasi kikita mo ba? Ang bigat-bigat ng problema ko eh. Ganon ang dahilan minsan ng mga tao. No? Dapat wala tayong ganon. Mga kapatid, dapat matutunan natin na ang tunay na kagalakan ay dapat alam natin dumarating sa lahat ng sitwasyon. Sabi nga nung isang awit, alam niyo yun eh, alam ito ni Brother Levy saka ni Brother Raddy. Tawanan mo ang iyong problema. Tama naman yung meaning nun kung yan ay ilalagay mo ayon sa banal na nakasulatan. Tawanan mo ang iyong problema. Subalit, pag titignan natin ang banal na kasulatan, ang pagiging masaya ay sa pamamagitan ng pagpahayag ng number 1, then sa inyong lesson, layunin ng Diyos sa pagsubok. O gusto natin maging masaya, dapat ipapahayag natin sa puso natin o sa ibang tao na ang Diyos ay may layunin sa bawat pagsubok na darating sa atin. Basahin ko uli, yung 12. Ano pa ang layunin ng ating Panginoon? Yun ang tanong ko sa inyo. Ano ba ang layunin ng ating Panginoon? Sa 12 sabi doon, ang mga bagay, yung mga bagay doon, pagsubok, ang ibig sabihin, na nangyari sa akin ay nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, naging kasangkapan po
yung dinaranas niya, mga bagay na pagsubok na hinaharap niya upang sa kabila ng kanyang paghihirap, makapagbahagi pa rin siya ng salita ng Diyos. Nakakuha niyo yung puntos dito ni Apostol Pablo. Mahirap kasi sa atin kapag tayo ay pilay, kapag tayo ay bungi, kapag tayo maraming problema, hindi na tayo gumagalaw, hindi na tayo kumikilos sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Diyos. Ang Apostol Pablo, alam natin, isa siyang makakapagpatunay tungkol sa balita ng Panginoon, kagulong ng buhay. Si Apostol Pablo ang pinagkukuhanan natin, o source, isa sa mga sources kung paano niya naipaliwanag itong mga pangyayari sa buhay natin. At sa ating teksto, makikita natin na yung mga pangyayari kung saan, masasabi ko, hindi ko siya masisisi kung sakali siya ay maging malungkot. Pwede siya maging malungkot sa sitwasyon niya. By the way, si Apostle Paul ay walang asawa, single siya. Anong tawag sa kanya? Meron term tayo doon, celibacy. Celibate. Ang kanyang kalagayan. Malungkot siya, di po ba? Pwede nating sabihin, pwede ka naman maging malungkot. Apostol Pablo, ba't hindi ka naging malungkot? Mas lalo ka pang naging magalak sa iyong sitwasyon. Si Apostol Pablo, siya ay naging apostol sa mga hentil. Alam din natin, mataas ang kanyang pinag-aralan, naging abogado siya. At pagdating sa karanasan, super yung kanyang karanasan. Very influential din si Apostol Pablo ng mga panahon na yon. Mostly, nakapagtatag pa siya ng mga churches, di ba? Sa buong imperyo ng Roma, ang dami niyang na-plant na church. But wait, there's more. Siya rin ang author ng napakaraming aklat na nasulat sa Bagong Tipan. Alam niyo ba yung mga sulat ni Paul sa New Testament? Romans hanggang yung Hebrew, parang siya rin yata yung author niyan, although unknown ang sabi, no? More or less parang 13 lahat ng books na naisulat ni Paul, compare mo sa mga ibang. Hindi ko sinasabing mas magaling si Paul or hindi. Okay, sabihin, kakaiba yung kanyang ng pangyayari sa buhay niya, nakapagbahagi siya talaga ng salita ng Diyos in spite na siya ay nagtiis sa maraming mga pag-uusig at hirap sa kanyang mga pagpapagal para sa ating Panginoong Diyos. Sa ngayon, siguro malapit na, o lagpas na, yung kung ating pag-aaralan, yung kanyang edad siguro, senior citizen na siya dito sa punto na ito nang sinulat niya aklat ng Pilipos. At alam natin, yung kasabihan natin, pag 60 years old, dumating na sa senior age, ito daw yung oras ng buhay kung saan inaasahan na niya na tamasahin yung kanyang mga pinagpaguran noong mga panahon na yon. Iniisip niya, nakapagpatapos na ako ng mga nag-aral, nag-college na sila. At yung mga anak na napatapos ko, may mga trabaho na ngayon. Parang tinatamasa niya yung joy sana doon sa bagay na yon. O kaya, may 20% discount na sa lahat ng mga kakainan mong restaurant. Di ba, no? Pagkatapos libre sa sine, ayun. Pensyonado ng SSS. May malaking bahay, may kotse, may sakit kasama yun. May sakit, mahina, at yung iba ay talagang problemado. Subalit, nasaan ba si Apostol Pablo? Bakit ko nabanggit na siya yung mataas ang pinag-aralan, ganda ng karanasan, naging apostol ng mga hentil? Nasaan ang Apostol Pablo ngayon? Siya ay nasa bilangguan, nakakulong siya. Nakakulong. Nasa pihit siya ng mga bilangguan sa Roma. At habang siya nakakulong, alam ba yung sitwasyon niya? Naghihintay na lang siya ng sentensya, resulta para sa kanyang bitay. May bitayan siya ni Nero. Yun ang talagang halimaw, si Nero, kung alam niya yung kwento ng buhay ni Nero ng mga panahon na yan. Nakakulong siya. But then again, may isang potential na parang sabihin dito, blessing. Ang tawag sa pagkakulong sa kanya ay house arrest. Ano ibig sabihin ng house arrest? Ang house arrest, sa bahay mo lang, ikaw nagpipiit. Meron siyang inupahang bahay noon. Makikita niyan sa Acts 28, verse 30 to 31. Basahin ko na rin.
2 taong nanirahan sa Roma si Apostol Pablo sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng mga pumupunta sa kanya. At buong tapang at malaya niyang ipinangangaral ang mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos at itinuro niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So although house arrest si Pablo, gwardyado araw-araw, 24 oras, nagpapalitan yung mga gwardya sa kanya, subalit pinahintulutan naman siya ng imperyo ng Roma na siya ay pwedeng dalawin at mabisita. And what is happening, habang dinadalaw siya, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos sa kanyang bisita. Hindi lang yon, pati lahat ng nagbabantay sa kanyang mga gwardya ay kanyang nabahaginan ng salita ng Diyos. So, biyaya ng Diyos talaga ang tumulong sa kanya. Imagine, mag-share ka ng gospel sa hindi naniniwala sa iyo, yung mga tao noon. But then again, ito pa ang nakita kong pinakamasaklap na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Nakakulong siya, pero wala namang sala o walang verdict na pwede nating sabihin ikakaso sa kanya. Kasi wala naman siyang krimeng nagawa. Meron ba? Nangangaral lang siya ng salita ng Diyos. May nainggit sa kanya, may nagsumbong, pinahuli siya, kaya siya nakulong sa mga pagkakataong ito. Subalit sabi sa verse 18, kahit na masaklap, pinakamalupit yung kanyang kalagayan, sa verse 18 ng ating text, patuloy ang aking kagalakan. Ano kaya ang sikreto ni Apostol Pablo? Bakit meron siyang, tawagin ko itong plus H, inner happiness. Inner happiness. Bakit meron siyang ganon katinding kagalakan sa kanyang buhay? Paano siya napuspos nito? At sobrang dami ng kanyang kalungkutan, pero ininda niya ito. Instead, lagi niyang sinasabi, ako'y nagagalak, ako'y natutuwa. Yan ang kanyang laging sagot na kanyang ginagalawan sa kanyang buhay. Alam niyo sikreto, isa lang, isinabuhay niya ang turo ng Panginoon. Ganon din tayo, kapag isasabuhay natin yung laman ng banal na kasulatan, huhulaan ko kayo, hindi rin kayo magkakaroon ng kalungkutan. Kasi napatunayan na ito ni Apostol Pablo. Kapag sinasabuhay natin ang kanyang salita. Higit sa lahat, hindi niya tinignan ni Apostol Pablo yung kanyang sitwasyon bilang para maging hadlang dun sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kundi ito'y bilang pagkakataon, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang dinaranas, pagkakataon para makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapagbigay ng luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Imagine, bawat dumadalaw sa Kanya ay nagkakaroon ng kaligtasan at nababahagi na niya ng salita ng Diyos. Meron ako naalalang kwento, merong isang, hindi ko naman kakilala, no, pero kinuwento ito ng isang naming kaibigang pastor. Meron siyang kamag-anak na nagkaroon ng sakit na cancer sa kanyang katawan. Parang sa fallopian tube yung kanyang cancer. Ang kanyang mga kapatid, matagal na niyang hindi nakakausap at nakakahuntahan dahil may mga kanya-kanyang buhay na rin at may mga kaya. So, sa madaling pagkakataon, dahil siya isang Kristiyano, naging opportunity yung pagdalaw ng mga kapatid niya dahil hindi mga Kristiyano sa kanyang karamdaman. Kung di siya nagkasakit, hindi siya makakapagbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga kapatid na tinanggap naman. Ang dapat nating tandaan dito ay ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga pagsubok para ang kanyang salita ay may palaganap. Basahin natin yung verse 13 and 14. Pagpapalakas sa iba sa pananampalataya. Ano pat naging malinaw sa lahat ng mga bantay ng pamahalaang Romano at sa iba pang tao na ang aking pagkabilanggo ay dahil kay Kristo. Kaya karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, ito, nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang buong tapang at walang takot buong tapang at walang takot. Ang salita ng Diyos ay dahil sa aking pagkabilanggo. So nakita nung mga ibang kapatid ang kanyang pagkakulong at kanyang kagalakan habang siya ay nahihirapan.
Naging encouragement yun sa kanila para lumakas din ang loob nila magbahagi sa labas ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi nila binaliwala yung buhay na Apostol Pablo. Nakakuha sila ng encouragement o naging inspiration. Bakit itong taong ito nakakulong, nagbabahagi, samantalang tayo malaya sa labas, hindi natin gawin ito, para naman sa ikaluluwalhati ito ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi ito isang buhay na pansarili or personal. Hindi siya pansarili pag sinabing Kristiyano ka. Hindi ito para sa personal paggawa mo o kung anong iniisip mo para madala ka sa kaligayahan na ninais mo sa buhay mo. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, maliwanag na pagtitiis at pasensya, pagtiyatsaga, pagiging matatag sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Sinusunod mo yung layunin ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung susundin mo yung sarili mo para sa yung sariling kasayahan lang, maliwanag, iyan ang daan para sa kamatayan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na araw-araw nagpapasakop tayo sa Panginoong Hesus, kung saan sa pamamagitan ng kanyang pananahan, ng Banal na Espiritu, sinasabi natin sa sarili natin, oo, susunod ako sa kalooban mo. At hindi sa hindi mo nais sa buhay mo. Yan ang buhay Kristiyano. Yes to God, no to Satan or sa mga kalaban. Lahat po ng ating iniisip, lahat ng ating desisyon, mga hangarin sa buhay, kasama na yung ating mga pag-uugali, mga kapatid. Dapat lahat ito, dapat magkaroon ng kaugnayan sa tanong na, nalulugod ba ang Diyos sa ugali ko? Nalulugod ba ang Diyos sa hangarin ko? Nalulugod ba ang Diyos sa mga iniisip ko? Lagi mong tatanungin yan sa buhay mo. 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, upang ako'y maging kabahagi sa biyaya nito. Everything ginawa ng Panginoon, of everything ginawa ng Apostol Pablo para sa Panginoon for His glory's sake. So dapat, mga kapatid, yung kagalakan na yan na binabanggit natin ngayon, maging bahagi ng ating pag-unlad, paglago sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Kung minsan kasi, nag-iisip tayo ng pag-unlad, kaginhawahan, tagumpay at bapa, sa sarili lang natin. Nakakaligtaan natin yung tamang layunin ng Diyos. Dapat alam natin na lahat ng ginagawa natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para sa kanyang layunin sa buhay niya. So ito dapat ang ating maging pangunahing mga worries or alalahanin sa buhay. Sabi ko kanina, seek ye first His kingdom. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. At yung lahat na wino-worry ng tao, anong gagawin ng Diyos? Ibibigay lang. Hindi kasi mapupunta sa iyo ang mga kagustuhan mo kung hindi mo siya uunahin. Premise yan eh. Pangako ng Diyos yan eh. Try nyo. Subukan nyo. Unahin nyo ang Panginoon kung hindi nyo makuha lahat ng kailangan ninyo. Pero pag hindi mo siya inuna, kahit na magpagod ka, mag-ikot ka na mag-ikot, hanapin mo ng hanapin yan sa mga madadaling paraan, mga shortcut, hindi mo siya makukuha. Ang tunay na kaligayahan ang gagaling sa layunin ng Diyos. At yung mga pagsubok na ating hinaharap, dapat magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay din ng halimbawa sa mga iba. Karoon tayo ng tapang, makita nila yan, kahit na may bagyo, matapang ka, matatag ka sa pananampalataya mo, sa buhay mo, para masilip yan ng iba-iba ang iyong pinaniniwalaan. Magtatanong yan sa iyo, kahit na kapitbahay mo siya, mahal mo siya sa buhay. Ano ba sikreto mo? Bakit parang relax na relax ang iyong isip kahit na ikaw ay punong-puno ng problema? Sa muli po, yung kagalakan dumarating sa lahat ng pagkakataon, sitwasyon, at ito'y sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng number 1, layunin ng Diyos sa pagsubok. Number 2, motibo sa
pagbabahagi ng Ebanghelyo. What about motives? Ano bang issue sa motibo? Sa verse 15, totoo nga na pinangangaral ng iba si Kristo sapagkat sila'y naiinggit at nais lamang nila na makipagpaligsahan. Samantalang iba naman ay dahil sa mabubuting hangarin. So dalawa siya, no? Merong good intention and then merong worse intention. So mga kapatid, sa pangangaral ng Ebanghelyo, meron kasing talagang nangangaral. Meron talaga makikita kayo mga pastor, mga mangangaral, na ang kanilang motibo ay mali. Ako may mga kakilala, naglilingkod sila kasi naingit sila dun sa kaibigan nila na nagpastor din, gumaya, nagpastor din. Nainggit eh. Yung iba naman, ano pagkakaiba ng selo sa inggit? Tanongin ko nga kayo, ano pagkakaiba ng selo sa inggit? Ay, nasinagot na. Salamat. Selo sa tao, inggit sa material na bagay. Meron bang pastor na inggit sa tao? Dami. Madami. Pinapakita dito kasi ni Apostol Pablo na ang tamang motibo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay walang kumbang, hindi ang ating pagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos at inibig mo ang Diyos, lalabas sa motibo mo kung anong ginagawa mo at intention mo sa buhay. Masisilip naman yan ng ibang tao eh. Makikita ng tao kung totoong naglilingkod dito o hindi eh. Kung pera lang ang habol o kung ano ang kanyang mga hinahabol. So, mayroong mga tao na mayroong mali ang layunin at yun na nga, magpataasan, magpagkumbintensya, inggit, at saka selos. Now, ang tanong ay ganito, bakit tayong Kristiyano, mga kapatid, ay naglilingkod sa Diyos? Bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Ano ba ang tunay na dahilan? Unang-una, dapat ang motibasyon ng isang naglilingkod sa ating Panginoon, bagamat mahirap mapigilan to kung minsan, no? Nagkakapatong-patong pa yan, yung motive mo dahil sa mga ideologies na pumapasok sa isip mo. Kaya nga, hindi talaga ang Diyos ang pinaglilingkuran ng iba, kundi ang kanilang sarili. Ito yung nakita natin sa buhay ng mga Pariseo. Hindi Diyos ang pinaglilingkuran ng mga Pariseo. Sarili ang pinaglilingkuran. Well, sa pag-aaral ko po ng banal na kasulatan, meron ako nakita mga ilang lehitimo at hindi sang-ayon sa tamang motibasyon na hindi niyo napapansin siguro, pero this is a proper means para makita niyo kung itong mga motive na ito ay tama o mali. Number one, meron tayong tinatawag na legalism or legalismo sa Tagalog, sabi ng Google Translate. Legalismo sa Tagalog. Ito yung tinatawag na paglilingkod, pero binabaliwala yung pangako ng Diyos. Ito'y pinagtatrabahuhan ng mga tao, kahit na alam na nila na meron ng pangako ang Diyos, kinukontra nila yon. At kahit na, more or less, parang sample ko, kumpleto na yung patawad ng Panginoon, yung kapatawaran na pinagkaloob ng Panginoon. Pero sa kanila, hindi nila ito tinatanggap. Dinadagdagan nila ito at parang sinasamantala nila yung panahon na makita ng mga tao kung ano yung kanilang nais. Now, ano bang ibig sabihin nito? Sabi ng mga legalism, hindi ka spiritual kapag ang buhok mo ay maiksi, kung ikaw ay babae. Yung iba naman, kapag hindi ka nabautismuhan, hindi ka ligtas. Dalawang konsepto, no, sa kaligtasan at saka sa pagiging spiritual. Para sa kanila, para ka maging spiritual, panlabas na anyo ang trato. Pangalawa, yung paghahanap ng sarili, mali ring motibasyon yan. Ito yung paglilingkod para magkaroon ng kapakinabangan sa pamamagitan ng pinansyal, para sumikat, magkaroon ng kapangyarihan, at maging celebrity sa madaling salita. So, ito ay maliwanag na ang kanilang pinaglilingkuran ay hindi ang Panginoon, kundi yung pita ng laman. May halimbawa pa tayo, no? Ito sa Matthew chapter 6 verses 1 to 6. Basahin ko. Tiyakin ninyo na ang paggawa ninyo ng mabuti ay hindi pakitang tao lamang. Kung hindi, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya't kapag nagbibigay kayo sa mga dukha, huwag kayong magpapatugtog pa ng trompeta sa harapan mo tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y parangalan ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. At sa halip, sabi ng Panginoon, kapag nagbibigay sa dukha, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung anong ginagawa ng iyong kanang kamay.
upang maging panatiliin mo itong lihim ang iyong pagbibigay at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakatakda sa ginawa mo ng lihim. So, sikreto rin yan, yung pagbibigay. Dapat hindi pala sumisikat ng pangalan mo. Dapat hindi nakalagay yan sa upuan. Donated by Senator. Nakikita kong ganun, nakalagay sa upuan. Minsan yung pangalan ng karasada, inaako na nila. Dahil sila raw ang nagpagawa ng karasada. Sabi sa verse 8, Matthew chapter 6, kapag kayo'y nananalangin, ito naman yung tama, huwag ninyong tularan ang mga mapagkukunwari. Gustong-gusto nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansanan upang sila'y makita ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo na tanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pati pala sa panalangin, meron ding maling mga motibo. No? Pinapakita sa mga tao na sila ay banal, masabing ganun. Hindi pala tama yun. Now, sa kabilang banda, mga kapatid, meron ding maliwanag na sample ang Biblia ng tamang motibasyon. Ano yun? Una-una, pagkatakot. Ito yung motibasyon na mas mababa kaysa sa pag-ibig. Muring, pwede ito mag-encourage sa'yo kasi nakaramdam ka ng takot na sumuway ka sa Diyos para malayo ka sa paggawa ng kasalanan. Natatakot ka sa Panginoong Diyos. Hindi yung takot na na horrifying fear, tawagin natin siyang reverential fear. Natatakot ka kasi nire-respeto mo ang ating Diyos. Pangalawa, pwede itong maging motive din ng bawat isa sa atin. Reward. Gantimpala. Naniniwala ba kayo na ang bawat isa sa atin tatanggap ng reward pagkatapos dito sa buhay na ito? Nalaman nyo na ba kung gaano kalaki ang reward na matatanggap nyo? O walis lang ang magiging reward ninyo sa langit? Taga-walis lang kayo. The point is this, kaya may reward, kaya walang reward, we need to serve God. Dapat di maging motive yun. Kaya lang, siyempre, as a sort of encouragement, sinabi naman yan Marcos 10:28, verse 28 hanggang verse 30. Sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay ng mga kapatid, ng ina, bigat ama, mga anak, o mga lupain dahil sa akin, dahil sa magandang balita, na hindi tatanggap sa panahong ito ng, tingnan niyo kung gaano karami, maka-100 ulit ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga bukid, at kalakip na pag-uusig. Sa panahong darating ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Meron talagang reward pinangako ang Diyos. 100-fold pa ang nakalatag sa atin, nag-aantay na tatanggapin natin pagdating ng panahon. Now, sa kabila ng mga maling motibo ng mga tao, hindi po nagbabago ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin yan. Patuloy na kumakalat ang ebanghelyo at lumalago sa pananampalataya ang marami. Kaya nga nung Bible study kayo, sinawata ko kayo Kasi, hindi pala sa Bible study namin ng Monday, hindi pala sa ladies, ng Monday. Kasi ang tingin nila sa daigdig parang sasama ng sasama. Hindi nila nakikita, mas dumadami ang Kristiyano. Ilan lang Kristiyano noon? At saka sabi ng Panginoon, nagsimula yan sa butil ng mustasa, magiging gabundok yan. So, mas naniniwala ako sa pangako ng Panginoon. Ang tawag ko dun is optimistic, hindi pessimistic. Mas maganda ang mangyayari sa mga mananampalataya. Huwag niyong tatanggapin yung magkakaroon ng one world ruler daw na parating. Hindi po totoo yun. Walang basihan sa Biblia na merong darating na one world leader ng relihiyon na siya'y maghahari sa daigdig. Kailanman walang maghahari sa daigdig kundi ang Panginoong Jesus lamang. Nagiging paranoid to yung mga ibang Kristiyano ngayon, yun ang laging bukang bibig. Darating ng wakas, darating ng katapusan. Kulang sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Ang darating, magandang hinaharap natin. Darating ang Panginoon. So, kahit may pagkakaiba sa motibo ng mga ibang tao, ang Diyos pa rin ang may control ng pagpapalaganap ng kanyang salita. At ang tunay na layunin ay talagang tiyak na matutupad dito sa daigdig. Anong pangako niya? Balikan natin. Go
to all nation, make disciple and teach them. Mangyayari yan. Lahat ng tao magiging disciple ng Panginoon. So hindi pa sa ngayon kasi yan, dami pa mga tamad na mga Kristiyano ayaw mag-share. Pero pag nagising na yung mga Kristiyano, nabugbog na sila sa harap nila sa problema na walang nangyayari. Magigising din yan, gagawa ang Panginoon ng milagro, magkukusa na yan na magbahagi ng salita ng Diyos at talagang dadami ang mga mananampalataya. Yung mga tinitignan yung mga tao na hindi maganda ugali, magbabago yan kapag yan ay nabahaginan ng salita ng Panginoong Diyos. So pangatlo, bukod sa layunin ng Diyos at motibo sa pagbahagi ng Ebanghelyo, pagtanggap sa lahat ng sitwasyon. Sa verse 18, sabi po, ano naman ito sa akin? Ang mahalaga, maipahayag ang Panginoon kahit anong paraan. Okay? So, masaya si Apostol Pablo dahil ang Ebanghelyo ay napapalaganap. Tanungin ko kayo ba hindi masaya kapag dumadami ang nagiging mananampalataya? O naiinis kayo, ayaw yung dumami ang mananampalataya? Ang tamang focus, tamang pananaw, dapat masaya tayo, kagalak natin, dapat nagiging bahagi nga tayo ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos at hindi kung ano-ano ang mga ibinabahagi natin. So ang pagpapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salobin ay hindi lamang nagbunga ng kanyang pagpapatotoo doon sa mga sundalong nakapaligid sa kanya, kundi nagbunga pa rin to bukod sa mga nakabantay lagi sa kanya doon, kumalat pa ito sa mga Kristiyanong mga taga-Roma noong mga panahon na yon. Kasama na yung church ng Philippians. Kung dati wala silang lakas ng loob para magpatotoo sa Panginoon, kasi baka mamaya pagtawanan lang sila, inisip niyo yan pag nagbabahagi kayo, pagtatawanan lang ako, kaya usigin kayo. Pero nung makita nila yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na dala-dala ng Apostol Pablo, sa verse 1:14 ng Philippians, kaya karamihan sa mga kapatid na sa Panginoon ay nagkaroon na ng lakas ng loob. Pinahayag ng buong tapang at walang takot ang salita ng Diyos dahil sa aking pagkabilanggo. Nagsimula silang magsalita, nagsimula silang umusbong at nagpaliwanag na sila ng tungkol sa salita ng Diyos. Hindi na sila natatakot. Talagang tumapang sila at hindi sila umurong sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Alam niyo po mga kapatid, yung ating paglakad, lalo na yung kasama yung ating saloobin, naniniwala ako may epekto yan sa buhay ng iba kapag nakikita nila na nagbabago ang iyong sitwasyon. Lalo na kung napapahayag mo yung katotohanan, maraming mga makakita sa inyo susuko talaga sa Diyos dahil iba yung aura na ipinapakita nyo sa kanila. Kasi kung ang aura nyo ay marites, hindi kayo lalapitan yan, lalayuan kayo yan kapag gano'n ang dating mo sa buhay mo. Lalo na kung tayo'y masaya dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa gitna ng pagsubok, ang ibig sabihin nito, pinapayag natin yung katotohanan ng ating pananampalataya sa ating kapwa. Kasi po, kung nakikita tayo ng mga tao, ang nakikita sa atin ay puro reklamo, ma-encourage ba sila? Malayo ka palang reklamo, ano ba ng buhay ito? Ba't ganito? Nakakita na kayo ng ganun tao? Walang ginawa sa buhay kundi magreklamo na magreklamo. Lahat ng makikita niyang bagay, reklamo siya ng reklamo, dadaan siya doon sa karsada, may reklamo siya. Puro kasi sila reklamo ng reklamo sa kanilang buhay. Hindi nila tinatanaw ang layunin ng Diyos na mas makakatulong sa buhay ng bawat isa. So, malamang mas maakay natin yung mga kapitbahay natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil yung kasiyahan na ating pinapakita ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Tinatanggap natin kahit na anong nangyayari sa atin, hindi tayo talaga nagkakaroon ng sitwasyon na ikaw ay na-depress or bumagsak ang iyong sarili. Ako, aminin ko, mahirap ang mga sitwasyon talaga na nangyayari. Mawalan ng mahal sa buhay. Napakabigat nun. Pero kailangan mong labanan yon dahil mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Natignan po natin yung mga practical na application dito. Paano natin gagamitin itong kagalakan na ito sa buhay natin? Tandaan natin, itong mga pagsubok na ito, dumarating talaga sa buhay natin. Kaya dapat hindi ito maging hadlang sa pagkakataon na magkaroon ka ng opportunity to share the Word of God sa bawat tao. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina na mayroong cancer. Halimbawa, sa trabaho ninyo, marami rito nagtatrabaho. Ano ba ang nangyayari sa trabaho ninyo? Meron bang mahirap na sitwasyon? Of course, I agree, yes. Di ba? Yung mahirap na sitwasyon. Meron kayong mga hindi pinagkakasunduan ng inyong mga katrabaho o ng iyong boss. Sa trabaho kasi maraming klase ng tao na makakasama ka. Pero, minsan kasi yung pagsubok parang nagiging personal sa trabaho mo yan eh. So, tanungin mo yung sarili mo. Pagka meron kang ganyang klase ng pagsubok sa trabaho, paano ko magagamit itong pagkakataong ito upang maging matagumpay at maging maliwanag sa iba, sa ibang mga kasama ko sa trabaho, ang tungkol sa Panginoon? Magre-react ka ba o magre-respond sa mga katrabaho mo? Siyempre, pag nag-react ka, hindi na nila makikita ang Diyos sa buhay mo dahil nag-react ka eh. Kalaban, maalma ka eh. Pero pag nakita nila na sa mga sinasabi mo, sa mga prinsipyong binibigay mo, inuuna mo yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, hayaan natin yung sitwasyon, mga kapatid. Talaga sa trabaho, may ganyan, mahihirap, pero kailangan magtiwala tayo sa Diyos, ayun, no, na mabago yung ating layunin. Magkaisa tayo sa pagtatrabaho na ang pinagtatrabaho natin ng Panginoon, hindi ang ating boss. Let's give glory to God. Gawin mo yung trabaho ng tama, pumasok ka ng nasa oras. May mga ganong bagay. Huwag ka magiging Manila paper na papapil ka. Aga ko dumating dito, boss, ha? Hindi ganon. Magkakasira talaga kayo sa trabaho. This is an opportunity to serve. Kasi maaari mong maipakita sa kanila yung iyong pagiging tapat, pagmamahal sa pag-ibig, pagmamalasakit, ano pa, sa mga nasa paligid mo, at kahit mismong ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, magagawa mo ang mga bagay nito. Claim mo ang promise ng Panginoon. Yun ang kulang siguro sa atin sa trabaho kaya kayo nabubugnot. Claim mong promise. Anong magandang promise? Romans 8:28. Tandaan nyo yan. All things work together for good. All things. Bad things and good things. It will work together for the good of those who love the Lord. Pero pag pinersonal mo yan, yari ka na naman. Sasama talaga yung loob mo. Hindi ka makakagalaw ng tama. Ang titignan mo lagi, sa trabaho nyo, napakahirap. Lahat ng pasensya gagamitin mo sa pagmamaneho. Di ba? Lalo na kung makukulit pa yung binubuhat, sinasakay nyo sa sasakyan. Pero, but then again, gamitin nyo yung prinsipyo na yun para hindi kayo mabagbag ng kalungkutan at inis. Para maging masaya kayo sa pagtatrabaho ninyo. Sa pamilya, example, meron kayong hindi pinagkakasunduan, hindi pinagkakaunawaan sa pamilya. May mga kalituhan na nangyaganap sa inyong pagdesisyon. Hindi mo alam kung anong gagawin. Now, I would suggest, dapat nag-iisip ka ng mga paraan kung paano magiging pagkakataon yon para maipakita mo ang iyong pangunawa, pasensya, at pagpapatawad. Halimbawa, dumating ka sa bahay, hindi mo nagustuhan yung sitwasyon ng bahay, pwede kang magalit, di ba? Si baby, pag walang benta, minsan parang naiinis eh. Pero sabi ko, ganun talaga yung, alam na namin pag walang benta. Kasi nga naman, magbabantay ka maghapon ng tindahan, pagod ka pagkatapos walang. Pero dapat mapalitan yun ng kagalakan. Yun ang kalooban ng Diyos, wala kang benta ngayon eh. Tanggapin mo yun. Dahil kagabi, ang daming benta. O, tuwan-tuwa naman siya. Baka doon ka natutuwa dahil sa maraming benta, mali rin. Motibo mo pala, hindi yung benta, hindi yung paglilingkod sa Diyos. Nakakuha niya ibig sabihin. Babantayan niyo yan, mga kapatid. Pagkatapos, basahin mo ang Proverbs, tandaan niyo to 14, verse 29. Proverbs 14:29. Ang hinahon ay nagpapakita ng kaunawaan. Ngunit, ang madaling pagkagalit ay landas ng kamangmangan.
O kayong mga babae na nagwo-work, alam ko, heavy in traffic, at ang dami nyo rin problema. Pagkatapos sasalubong yung anak nyo, kung ano-ano gagawin sa inyo, anak, tumigil ka, wala ako sa mood, ha? Hindi pa pwedeng guguluhin mo ako ngayon, gusto ko magpahinga. Wala kayong right para sabihin din yon. Kasama yun eh. Kailangan hinahon. Okay? Maliwanag ba ako dun sa puntos na yon? So mga kapatid, paano natin dapat tignan ang mga pagsubok at kalagayan natin sa buhay? Sa liham po na ipinakita ni Apostol Pablo, kung papaano ang mga pagsubok, kabilang na yung kanyang pagkakakulong, pagkabilanggo, ay naging pagkakataon upang magpahayag ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo. Ito yung mga bagay na patuloy na nagpalaganap, nakatulong upang kumalat ang salita ng Diyos sa kabila ng kanyang paghihirap, upang yung will ng Panginoon, layunin ng Diyos, ay totoong maging victorious, maging matagumpay sa buhay niya. At maging sa buhay natin kung susundin natin mga bagay na ito. Now, bilang paalala po mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa ating sariling plano. Hindi mangyayari yan. Ang lahat ng bagay nangyayari kung meron tayong pananampalataya. Kasi kung meron tayong pananampalataya, mas malaki yung chance na makita mo kung ano yung layunin ng Diyos. Diba? So yung ating paghihirap ngayon, dapat maging hamon ito sa atin, mga pinagdaanan natin, dapat hindi rin ito maging hadlang sa gawain ng Diyos. Sa kabila ng mga pag-uusig, pagsubok, naturally, dapat magpatuloy po tayo sa pananampalataya upang ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy na kumalat. Ang mahalaga ay hindi ang ating personal na sitwasyon o kalagayan sa buhay, kundi ang ating pagiging tapat sa pagsunod sa ating Diyos. Tandaan niyo po yan. Sa bawat sitwasyon, maging maganda man o hindi maganda, o mahirap, madali, dapat nating tanawin na mas mataas yung layunin ni God sa buhay natin para tayo makapagpatuloy ng pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay nakita nyo itong paanyayang ito ngayon sa ating umaga. Magkaroon tayo ng pananaw na nakatuon, hindi sa ating sarili, kundi sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa Kanyang katwiran, para sa Kanyang kaluwalhatian. At anuman ang ating mga pinagdadaanan, at itiyak natin na lahat ng yan, instrumento lang, ginagamit lang ng Diyos para kumalat ang Kanyang salita. So, magpatuloy tayo. Pahayag natin ang Ebanghelyo, ipakita natin ang pagmamahal ng Panginoon. The result will be what? Kagalakan. Kagalakan dahil tayo nagtiwala sa Diyos. Ang Diyos na kumikilos sa lahat ng bagay, magaan man o mabigat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patnubayan niyo po ang aming naging gawain. At patuloy kong dinudulog ng mensaheng ito ay makatulong po sa bawat isa sa amin. Lalo tigit sa lahat, kung meron kaming pinagdaraanan, meron kaming mga problema sa loobin, nais namin maging magaan ito, Panginoon, at nakita namin ngayon ang paggaan ng aming buhay ay manggagaling sa kagalakan na yung pinagkaloob na aming nakita sa iyong layunin, sa pagkakaroon namin ng tamang motibo, at sa aming pagtanggap sa sitwasyon na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen.